Mga kabayan, habang lumilipas ang mga araw, lalong umiinit ang usapin sa pagitan ng Kamara kaugnay sa People's Initiative ni Speaker Romualdez at mga senador kung saan ay patuloy na dumarami ang bumabatikos dito kay Martin Romualdez. Matatandaan na sina Senator Bato at Joel Villanueva ay nauna ng kumontra dito kay Romualdez at ngayon naman ay si Senator Coco Pimentel at dating House Speaker na si Pantaleon Alvarez, kung saan ay nakahanda silang iakyat na sa Korte Suprema ang usapin kasama ang COMELEC. Sabi ni Alvarez, hindi People's Initiative kundi Tambaluslos Initiative ang nangyayari ngayon sa Kamara. Tambaluslos Initiative. Alam naman natin, isa lang ang tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited. Nanggagaling sa Tingog Party List. Siya ang may-ari niyan. Ang first nominee, yung kanyang may bahay. Samantala, sinabi ni Senator Coco Pimentel na dapat ay pananagutin nila ang COMELEC dahil sa pagbilang nila ng pirma na kinakalap ng mga kongresista at nakahanda ang Senado na iakyat ito sa Korte Suprema. The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't wala alam anong gagawin? Batay rin sa mga natatanggap nilang ulat, si House Speaker Martin Romualdez umano ang lumalabas na nasa likod ng pagsulong sa People's Initiative. Dahil sa patuloy na ginagawa ni Romualdez, umapila ang mga senador kaya PBBM, nakausapin na ang kanyang pinsan tungkol dito. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kausapin na ang kanyang pinsan. Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Samantala, sa kabila ng pagtanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng lahat ng ito, tila huli naman siya ng publiko matapos umamin na taong bayan daw di umano ang makikinabang sa kanyang isinusulong na charter change at hindi ang Kamara. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing sa ligang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa iyo ito. Kung may bubukas natin ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang umaksyon itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at bigyan na ng leksyon ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Inaaralan ng Senado ang paghahain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hakbang ng Commission on Elections o COMELEC na pagtanggap at pagbilang sa mga pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, walang batas na basehan ng COMELEC para tanggapin at bilangin ang mga lagda. Hindi rin umano pwedeng gamitin ng COMELEC ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo. Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to Law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't wala alam anong gagawin? Batay rin sa mga natatanggap nilang ulat, si House Speaker Martin Romualdez umano ang lumalabas na nasa likod ng pagsulong sa People's Initiative. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kausapin na ang kanyang pinsan. Ang feedback na nakukuha namin very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmo-monitor. Sino? It may be a small group of people or it could also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. My good friend, my classmate,
Speaker Martin Romualdez. Mr. President, 4.5 years na lang ba ang term niya? 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success. Guguluhin mo ba? For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? Stop this foolishness. Ngayong araw sana ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi na ito natuloy. Dito pinag-uusapan ng mga mambabatas kasama ang Pangulo at iba pang opisyal mula sa Executive Department ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, magkahiwalay na pinulong ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagkaroon na lamang sila ng executive session kasama si Pangulong Marcos Jr. kaya hindi na maaaring isapubliko ang mga napag-usapan sa pulong. Siyempre, ako naman bilang isang abogado, nangangalap din ng mga ebidensya, habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon. Idinodokumento na rin ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga ebidensya sa ginagawang pagpapapirma sa taong bayan na may kapalit umanong pera para sa People's Initiative. Tahasan din itong sinabi na hindi taong bayan ang nasa likod ng hakbang. Tambaluslos Initiative. Alam naman natin, isa lang ang tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited. Nanggagaling sa Tingog Party List. Siya ang may-ari niyan. Ang first nominee, yung kanyang may bahay. Dating tagapagsulong din ng charter change sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Representative Alvarez, partikular na ang paglipat mula sa unitary patungong federal form of government. Pinuri rin ni Representative Alvarez ang nakaambang hakbang ng ilang senador na planong pagkwestiyon sa Korte Suprema ng People's Initiative o PI campaign. Para naman kay Albay 1st District Representative Ed Silagman, scrap lang ng signature sheets ang ipinagyayabang ng mga proponent ng People's Initiative upang amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Inaasahan na ng mga proponent gaya ni People's Initiative Petitioner Attorney Alfredo Garbin ang mga legal na hamon kaugnay nito at anya, handa silang harapin ito. Sinabi na ni Speaker Romualdez na hindi siya pumapatol sa mga hindi kaaya-ayang pananalita, subalit naninindigan siya sa pagsusulong ng charter change sa ikalalago pa ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing salitang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa iyo ito. Kung may bubukas natin ang ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong umaasa na magkakaisa ang dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng Chacha. Pag-uusapan muna natin ay yung Tambaluslos Initiative na tinawag ni Alvarez kay Romualdez. Alam nyo, para lang po sa kaalaman natin, para lamang po sa kaalaman natin, ano ba ang significant nito ni Alvarez pagdating mo sa Congress? Aside from naging speaker yan, tanungin ko kayo, bakit po naging speaker si Alvarez? Is it because kaibigan niya si Pangulong Duterte? Si Speaker Alvarez ho, yan po ay isang figure, political figure in Mindanao. If you would ask people from Mindanao, congressmen, governors, and other people in Mindanao, malakas po talaga si Alvarez po dyan. Eto na nga ho yan. So ipakita ho natin yung kanyang pagsuporta dito ho sa napaka-importante po nito pagsuporta po ni Representative Alvarez. Inaakyat sa Korte Suprema ni dating Speaker Pantaleon Alvarez sa Senator Coco Pimentel ang petisyon laban sa People's Initiative para sa charter change. Binanatan din ni Alvarez si Speaker Martin Romualdez na anya ay pasimuno nito. Nasa frontline ng balitang yan, Maran Enriquez.
dahil sa observation. Para raw magkaalaman na maghahain ng petisyon sa Korte Suprema si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para questionin ang People's Initiative para sa charter change, partikular na ang mga umano'y pagpapapirma kapalit ng pera o ayuda. Sigurado magpa-file ako dyan. Tingnan natin itong mangyayari. Kasi sa tingin ko naman talagang makukuha nila yung numbers doon sa requirement na ilan yan, 3% yata o ano. Kayang-kaya yan, sobra pa yan dahil nga may Derechahang itinuro ni Alvarez si House Speaker Martin Romualdez na maipakanaraw ng People's Initiative. Tinawag pa ni Alvarez na tambalos-los si Romualdez. Salitang ginamit din noon ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Eksakto yung description na binigay sa kanya ni VP Sara. Isa lang ang tambalos-los sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. PI kasi ang tawag nila dyan, di ba? Sa akin, TI yan, TI. Tambalos-los Initiative. Imagine niyo to Sa totoo lang, the vloggers hindi kailangan gumawa ng step. Bakit? Yung mismong mga magkakasama, nag-aaway-away sila doon. Saka nakakita na ngayon Senate inaaway ang Congress. As in, literal. Nilalait na nila Congress. Ilan ba boto nyo? Wala pa kayong ganito. Kami nga 16 million. Ganun na sila Ganun na sila nagkawawarla. Kasi nababastusan na sila ng todo sa House. Ang term na nga nila, pambabastos na to